Nang matanggap ng resibo ang sumbong ni Edgar, nagsagawa ng paunang surveillance ang aming grupo sa itinuturong lugar. Pagdating sa kalyeng tinutukoy niya, natatambakan ng basura ang mga hose ng tubig. Sa patuloy pang pag-obserba ng resibo sa lugar, makikita rin ang pagtagas ng tubig mula sa isang metro at hose. Sa labas ng mga bahay na sa unang tingin ay walang metro o kontador ng tubig sa harapan, komportabling nakapaglalaba, nakakaligo, nakakahugas ng mga pinggan at nakakapaglinis ng motor ang mga residente. Wow! So blessed naman ng mga yarn! Nagbabayad ka tapos ganyan nangyayari. Diba? Makakasakit ng kalooban talaga. Dapat matigil na yun para hindi kami maghihirap sa tubig. Para maaksyonan ang reklamo ni Edgar, nitong March 11, sinadya ng resibo ang tanggapan ng Maynilad na siyang water service concessionaire sa lugar. Nang ipakita namin ang mga resibo ng aming pagmanman, kinumpirma nilang hindi nila linya at mga tubo ang nakatiwangwang sa komunidad. In the past days, nag-leak detect na kami and nakita namin na may mga areas na po pwedeng pinanggagalingan ng leaks. May identified manholes ng drainage na tinignan natin for leaks. Sa sumunod na araw, March 12, inikutan ng mga kawani ng Maynilad ang manhole kung saan nanggagaling ang koneksyon ng kanilang tubig. Pag-angat nila sa nasira ng takip ng manhole, tumambad ang hindi na mabilang ng mga koneksyon ng tubo at hose sa ilalim nito. Pagsilip natin sa loob, may mga nakita tayong connections na illegal na nakakabit sa aming linya. Kaya naman, March 13, naganda na ang Maynilad para sa isasagawang on-site operation. Nakipag-ugnayan din sila sa Philippine National Police para sa assistance sa lugar. Nang makatanggap ng ghost signal ang Maynilad mula sa barangay, may hiniing ka ba, sumbong o reklamo? tumulak na ang grupo papunta sa lugar ni Edgar kasama ang resibo. Pagdating sa area, bumulaga sa grupo ang isang manhole na tinambakan na ng mga basura. At nang buksan, 4 na illegal na koneksyon sa kanilang main pipe ang nabisto ng Maynilad. Agad na itong sinimulang baklasin ng Maynilad. So sa ngayon, 6 na tubo na yung pinutol. Opo. We're expecting more pa sa ilalim. Ito main pipe nyo eh, concrete. Pagka in-expose po, makikita natin. Okay. Makikita pala namin. Yung mga kulay itim na yan, illegal connection na ho yan. Yes, sir. So yan, dire-diretso ho yung tuba papasok sa kanila. Yes. Okay. So, itong linya na to, in-expect natin 40 houses. 40 houses. Yung nakakonect. Okay. Assumption na. Tapos, yan o ilibre o meron silang binabayaran? Wala. Kung inyong makikita ko sa ating video, yung mga tubo ng illegal connection ay nasa mismong pusali. Tignan nyo naman o. Kung gaano karumi, kung gaano kadugyot. So ang kanila hong binabanggit, malaki ang posibilidad na pumasok din ito sa tubo, diretso doon sa mga bahay na gumagamit. Kapag po mga substandard yung connection natin, maaari po kasi pumasok sa linya ng mga customer at kung doon sila kumukuha ng tubig at mainom po natin, posible po magkaroon po ng mga water airborne diseases. Yes, yung makagamit ng tubig na galing sa mga substandard connection. Ano ba balita kagawad? Lumapit sila sa barangay namin para magpaalam po sila. Kaso po, wala po yung punong barangay namin. Wala po akong jurisdiction na i-allow po yan. Hanggang wala po yung punong barangay. Council lang po ako eh. Isa lang po ako sa magagawa. Paano yung kagawad? Kaya nga po, pwede naman puro schedule, sir. Kailangan naman po ng respeto sa punong barangay. Dahil wala ang punong barangay, sinubukan ko siyang tawagan para hingin ang kanyang panig. Binigay po sa atin yung numero ni Chairman Rodison Simbyong. Tatawagan po natin siya para personal na makuna ng panig dito ho sa sinasagawang operasyon ng Maynilad. Clearing. Hindi siya sumasagot. So, text ko muna para alam niya na ako po yung tumatawag. Ang mga residenteng nakikinabang sa mga illegal na koneksyon, hindi napigilang umapila ngayong mawawala na sila ng tubig. Ano masasabi niyo? Nag-operate ang Maynilad? Pinagpuputol ho yung linya ng tubig. Kawawa naman po kami magsasamin. Sa gitna ng patuloy na pag-alis ng Maynilad sa mga pipe at tubo,
Tila hindi na nagugustuhan ng ilang kawani ng barangay ang nangyayari. Walang permiso. Hindi namin yun. Sir, sandali muna, wala ka pang authority magganyan. Sana raw kinonsulta muna sa kanila ang gagawing pagtanggal sa mga linya. Bigyan nyo lang po yan. Dahil dito, nagkasundo ang Maynilad at barangay officials na mag-usap muna sa barangay hall para magpalamig ng mga ulo. Nang mahimasmasan at mapaliwanagan, ipinagpatuloy na ng Maynilad ang pagtanggal sa mga illegal na koneksyon sa dalawang manhole. Pasensya na po kasi sana. Nabigla lang po si Kagawad. Tama po yun eh. Ayusin po yung mga ano para gumanda yung daloy ng tubig katulad po ng nire-reklamo na pararami dito ng mga tamang nagbabayad. Sa panayam ng resibo sa Maynilad, lumalabas sa investigasyon nila na maraming tagas at labis nang nasira ang kanilang main connection. May nakita tayong mga illegal connections. And definitely, outright, tatanggalin natin kasi hindi siya legal. Bukod sa perwisyong hatid nito sa mga nagbabayad naman talaga para sa tubig sa Maynilad, may dala rin daw itong panganib sa kalusugan. Pag nagkaroon ng contamination, lahat ay prone to the risk of contamination which can lead to waterborne diseases. Dagdag pa ng Maynilad, bawal na bawal sa batas ang pagkabit ng anumang koneksyon sa kanilang linya. Meron tayong batas sa water pilferage, anti-illegal. That is RA 8041 na kung saan may karampatang penalty o parusa yung mga mahuhuling nag-illegal connection. Maraming klase ng illegality sa water pilferage. And isa na dyan is unauthorized connection to our mainline. Unang-una, may monetary penalties yan. Pangalawa, meron ding parusang maaring pagkakakulong doon sa mga nag-illegal magkabit. Pansamantalang itinigil ng Maynilad ang leak diagnosis and repair sa nasabing barangay. Kung informal settlers ito, we need to check yung status ng area to determine if we can provide individual water connections for the residents or we can offer just a public faucet or communal faucet na doon sila lahat po pwedeng kumuha ng supply. Kailangan lang nilang makipag-operate sa amin and mai-provide yung mga requirements needed para ma-irregular natin yung kanilang connection sa Maynilad. Inabisuhan ng resibo si Edgar na malapit nang magkaroon ng sapat na daloy ng tubig sa kanyang bahay. Patuloy na makikipagtulungan ang resibo para masolusyonan ang mga hinaing at sumbong, lalong-lalo na kung ito'y may nalalabag na batas at nakapanlalamang at nakapeperwisyo na sa kapwa.